Would you die for your loved ones? Most naman sa atin, talagang kaya nga tayo nagtatrabaho araw-araw, di ba? Para sa pamilya. Lalo-lalo na siguro yung mga magulang para sa kanilang anak. Hello guys, nandito nga naman tayo sa isang daily walk, daily talk ngayong umaga, no? Matikabo. So today, ang pag-uusapan natin is isang mahalagang tanong sa ating buhay, no? Kung kumain ka na ba? Kumain ka na ba? Joke lang. Wait lang. So itong tanong na to is ano lang naman, hypothetical, na if ever. Lo, ano oras na? Talaan. The Purge! Hindi ko alam kung rinig. Narinig siguro. Pag 7 a.m. kasi dito, natunog yon dito sa San Pablo. Yun na nga guys, no? So ito na yung tunay na tanong. Would you die for your loved ones? At tinatanong mo na ba ako? Hindi, yun pa lang yung tinanong ko sa mga sorry. viewers. So, kaya mo bang ibuwis ang buhay mo para dun sa mga taong mahal mo sa buhay? Yun yung katanungan, no, na parang madaling sagutin minsan, at yung iba depende rin. Depende pa rin yung sagot, no? So, yun yung pag-uusapan natin sa ating daily walk ngayon. So, marahil marami sa inyo na sumagot na agad ng syempre naman, no, di ba? Handa tayong ibuwis yung buhay natin para sa mga mahal natin sa buhay, lalo na sa pamilya natin, no? Kasi most naman sa atin, talagang kaya nga tayo nagtatrabaho araw-araw, di ba? Para sa pamilya. Lalo na siguro yung mga magulang para sa kanilang anak. So, yun yung katanungan na parang madaling sagutin. Kasi kahit para sa akin, syempre naman, handa akong ibuwis yung buhay ko para sa mga mahal ko sa buhay. Pero yun nga, ikaw Babu, sa tingin mo, handa ka bang ibuwis yung buhay mo para dun sa mga loved ones mo, sa mahal mo sa buhay? Ako naman, if the price is right. If the price is right. Joke lang, syempre. Paano mo, ibubuwis mo nga yung buhay mo Paano ka kakain? Kakain ka mo ng madami. Ayaw nga, no? Oo, kakain muna ako madami para siyang last supper. What? Pero syempre naman, hindi mo na kailangan tanongin. So, yun nga, no? Madali siyang sabihin. Kasi, Dali when it mamatay. comes to, when it comes Madaling mamatay talaga. sa pamilya mo, gagawin mo naman talaga lahat para masecure mo na lagi silang ligtas. Kaya mong gawin talaga lahat, most of the time. Kahit ibuhos yung buhay mo, no? Lalo na dun sa sense na emergency. Pero, kung kaya mong sagutin yung tanong na, would you die for your loved ones? Ang follow-up na tanong doon is, can you also live for them? Kaya mo bang mabuhay din para sa kanila? So parang nakakalito yung tanong na paano would you live for them? Kasi buhay ka naman, di ba? Na nakasama mo naman sila, hindi ka naman patay. Pero ang meaning kasi nun is, kaya mo bang siguraduhin or kaya mo bang gawin na ma-sure or hanggat maaari mapahaba yung buhay mo para sa kanila, para makasigurado makakasama mo pa sila ng matagal na panahon. So yun yung follow-up question dun sa tanong na, would you die for them, no? Hindi naman natin may tatanggi na kung sa pagpakamatay lang para sa mahal mo, madali. Di ba? Kasi gagawin mo yung, hindi naman sa sobrang dali niya, pero dahil sa hypothetical question lang na kung sakali mang mangyari yun, gagawin mo yun para sa kanila o ibubuwis mo yung buhay mo para sa kanila. Pero bago mangyari yun, kaya mo bang ma-sure na nandun ka pag dumating na yung ganong pagkakataon? Kasi handa kang ibuwis yung buhay mo para sa mga mahal mo sa buhay. Pero paano kung patay ka na bago mangyari yun? Kaninong buhay yung ibubuwis, di ba? So, dun sa katanungan yun, handa ka bang kumain ng tama para sa kanila? Handa ka bang mag-exercise para sa kanila? Handa ka bang palitan yung mga bad habits mo para sa kanila? Yun yung ibig sabihin ng kaya mo bang mabuhay para sa kanila. Ano nga ba sasabihin ko? Sige, ako na lang muna.
bad habits. Dati, pero matagal ng panahon na nag-smoke ako. Tapos after that, nag-vape din ako. So ayun, parang tinigil ko siya. Kasi syempre baka mamaya magkasakit ako. Ayoko naman na mahirapan yung family ko. Ganun. Tapos ngayon, nag-start healthy living na kami. Wow! Pwede na! Kasi may nararamdaman ako masakit. Charot. Ayan. Pagka may masakit tsaka nag-healthy living, pag wala na, okay. Balik na ulit. Stop it. Get some help. Pero ayun nga, parang si Babo kasi strict nga siya. Pwede ko mo naman sabihin yung mga mahirap na para sa akin din? Pwede po siguro. Actually, pinakamahirap talaga sa akin yung pagkain talaga. Nasa lang sabaw! Gana kasi talaga ako kumain. Lagi ko sinasabi ko kay baby na, hindi ako matakaw, magana lang talaga ako. Okay. Kasi talaga ako, malakas ako kumain. Tapos, ang favorite ko din na ba't kasi kung alin pa yung mga bawal, yan pa yung mga masasarap, no? Yung mga healthy, ang mamahal. Tapos, walang lasa. Pero naiintindihan ko naman si Babo. Others might say na parang, ang OA naman, parang kakain lang naman ng ano. Pero, naiintindihan ko siya kasi, imagine, I'm 30. So, kung aabot kami ng sana naman mas higit pa. Pero what if hanggang 50 years old ka lang or mas mababa pa doon? Imagine mo parang pag iniisip mo yung future, 20 years ko na lang siya makakasama. Yung mga pamilya ko. 'Di ba? Kaya kung iisipin mo, good thing din siya na mag-forward thinking nga. Tingnan mo yung bigger picture. Gusto mo bang makasama yung mga mahal mo sa buhay pagka matanda ka na? Diba? Gusto nyo bang alagaan yung isa't isa hanggang tumanda na kayo? So, reasonable naman siya, tsaka it's for your own good. Ayun. Pero ang hirap niya talaga. Ang hirap mag-healthy living, sobra. As in, parang kailangan, halimbawa kakain kami ng fast food today, so kailangan sobrang tagal pa bago kami ulit kumain ng ganun. O kaya, meron kaming event na pupuntahan. Siyempre, kakain ka ng madami. Parang, for now, ito muna yung mga kakainin ko. Kasi, by this weekend, kakain ako ng madami na naman. Parang ganun siya. Parang food planning. Healthy diet schedule. Parang at least ba mabawasan yung mga kinakain mo na unhealthy. Ngayon, hirap. Yes. So, talagang, kailangan mo rin ng commitment, disiplina. Kung ikukumpara mo siya, hindi naman dahil sa mas madaling or madali lang mamatay, no? Pero, it is mas, kasi talaga, yung effort mo kasi continuous lang eh. Yung kailangan mong gawin ngayon para sa mga mahal mo sa buhay. Kasi tulad namin, work from home kami, ni Babu, dalawa. And dumaan yung mga panahon na parang wala talaga kaming activity. Physical. Kahit anong physical activity ng pagkatapos namin pumasok, parang cellphone, kain, diba? Higa, laro, games. Tapos, pagka inaantok na, tulog na. Dumaan yung ganong point sa buhay namin na parang ganon lang yung ginagawa namin, no? And, yun nga, kasabay rin ng start ulit ng pagba-vlog namin. Ito ngang pagde-daily walk namin, no? Na kung saan nag-exercise na kami. At the same time, yung nakukuha namin na benefit, din, no? Parang doble sa ginagawa namin. Yun nga, although sabi nga ni Babu, nakakataka yung mga pagkain. Tapos ang hirap gawin, ang hirap maging consistent sa pagiging healthy. Isipin mo, sisig. Wait lang. Ang sarap ng sisig. Okay. Tipo naman, diba? Ang masasarap na pagkain. Tapos ang daming mga unhealthy habits na parang ang dali gawin, diba? Mag-cellphone ka lang kaysa maglakad ka, diba? Kung ikukumpara mo talaga sila, mahirap. Araw-araw mo dapat siyang gawin. Dapat meron kang disiplina sa sarili. At syempre, yun nga, pinaka-importante siguro yung support ng isa't isa, no? Na Ikaw lang. Na ako lang ang gumagawa. Oo. Na, yun nga. Kasi, sa totoo lang, ako lagi talagang pumipigil kay Babo sa mga pagkain kasi hindi niya talaga makontrol yung sarili niya. Pero, siguro others might feel sorry for me. Parang, grabe naman, yun lang naman. Kung pagbawalan man. Pero naintindihan ko naman kasi we're not getting any younger. Diba?
sakit-sakit na yung likod mo. Samantalang yung yung nanay at tatay mo noon, na-experience nila yan at 50 years old. 30 pa lang tayo. Kumbaga bumaba na yung ano, no? Mortality rate. Diba? Bumaba na yung age na parang dapat ganon. Saka isipin mo na lang, hindi lang sa mga mahal mo sa buhay, kung pet lover ka din. Diba? Yung mga pets mo, they cannot take care of themselves. Diba? Ikaw nag-aalaga sa kanila eh. So parang, paano sila? Paano sila pag nawala ka? Siyempre, as a fur mom, na mahal ang mga anak naming 5. Diba? Parang ang main point kasi nito is to make sure na makakasama mo sila. To do your best as much as possible. Dahil hindi ka na nga sigurado na makakasama mo sila habang buhay. Kung kailan ka kukunin ni Lord, di ba? Hindi mo siya sigurado. Why not do your best na mapahaba man kung gaano man kahaba yung buhay na meron ka na ngayon dahil sa mga bad habits na ginagawa mo. At the end of the day, nasa tao na lang din Pero yun nga, kung hindi mo ito natatanong sa sarili mo, tanong mo din kung ginagawa mo ba yung best mo para ma-sure na makakasama mo yung mga loved ones mo na mas matagal pa. Ganda naman ng batang kasi ang dami ng risk Sabi kasi nila, for the healthy living ka tapos mapupudvisan ka. Yung mga ganun. Kumbaga, yun nga, parang it's only a joke. Pero totoo naman na madami ng risk. Pero at least bawasan mo by eating healthy, diba? Hindi naman ibig sabihin na hindi mo na sila pwedeng kainin, diba? Sabi nga ng mga doktor, wala ka namang bawal kainin Pero it's how you eat them. So, as much as possible, limitahan mo yung sarili mo. Kung kumain ka na ngayon ng ganitong maalat na food, at least mga next month, o kaya kung hindi mo pa kaya, gawin mo at least once a week man lang, ganyan. Kung araw-araw mo siyang ginagawa. Bawas-bawasan mo. Eat moderately. Hindi lang sa drink, also eat moderately. Yan lang. Kasi tulad ko, actually, I consider my life ngayon as second chance na rin sa buhay. Kasi back in 2015, na involve ako sa isang accident na kung saan nagkaroon ng matinding impact sa buhay ko kasi kinailangan kong sumailalim sa surgery. So dahil doon, ayun nga rin yung time nga pala na kung saan Naging maarte ka na. hindi naman, naging Hindi, pero dati din kasi sabi niya, ang lakas talaga siya kumain, as in. Pero nung time na yun, sobrang health conscious niya talaga. ayun. Tapos yun yung time na nagkakilala din, hindi man nagkakilala, parang doon kami nagka-developan din ni Babu doon sa time na lagi niya kami binibisita sa ospital. Tapos yun, doon din nagsimula yung love story namin. Tapos yun lang, nung nagkaroon ako ng ganung accident, sumumpa na rin ako sa sarili ko hanggat maaari, at saka kay Lord na dahil binigyan niya ako ng pangalawang pagkakataon is siseryosohin ko yung pananatiling buhay. Hindi naman sa hindi ako umiinom, pero mas pinipili kung hindi uminom hanggat maaari. Pero dahil nga minsan sa pagmatagal na rin ako hindi nakakainom, kasama yung mga kaibigan ko at may mga kasiyahan, syempre as much as possible, hindi naman pwedeng hindi naman pwedeng hindi mo na i-enjoy yung buhay dahil lang sa gusto mo maging healthy. Hindi naman siya ganoon. So, pwede pa rin naman, at least sabi nga ni Babu, moderately at may control sa bawat kakainin, sa bawat iinumin. Tapos, hindi ako nag-smoke. Ever naman. More on healthy side naman talaga ako. Pero, syempre, dahil nga hindi namin naiiwasan, tulad ngayon na nag-work from home kami na wala kaming activity, so, kailangan din namin maging disiplinado sa paggalaw, Sobrang unhealthy talaga. Kasi 5 years This past pa rin few kami years. sa magka 5 years na rin kami sa work from home industry. Work from home nung- industry. Oo. Hindi ko kasi alam kung Setup. BPL. Setup. Work from home setup. So, tumaba talaga kami. As in, hindi kami ganito dati. Sobrang taba namin dati. So, yun nga, lakad muna tayong konti. Yo. So, yun nga, bago matapos itong vlog na to, ang gusto lang naman namin talagang sabihin ngayon is, yun nga, yun yung gusto lang sabihin. Gutom na siya. Joke lang. Ang gusto lang naman namin iparating sa vlog na to is, ang pagmamahal, hindi lang naman talaga sa gaano mo kayang magsakripisyo
or kung hanggang saan mo kayang ibuhos yung buhay mo para dun sa mahal mo sa buhay. Part din siya yung binigay namin kanina na Alagaan. alagaan mo rin yung sarili mo at piliin mo na maging well or maging healthy para mabuhay ka pa ng matagal at para mas makasama mo pa yung mga mahal mo sa buhay. So, yun nga, no, hanggang dito na lang muna. So, doon sa mga bago dyan, no, nagpo-post kami ng mga mini moments sa TikTok. Pero yung mga long forms namin at mga long videos and vlogs ay nasa Facebook at YouTube. So, yun lang, no? Kung nagustuhan mo tong video na to, no? So, baka naman makahiling. Baka pwedeng mag-follow ka sa page namin, no? Joanne and Leo. Share mo Ganoon na. na rin sa sa YouTube, Leo Millar Vlogs. Share mo na rin at like mo, baka naman. Yun lang. Pero yun nga, kung nag-enjoy ka, masaya na rin kami sa panonood mo. Maraming salamat. Bye-bye!